Ako po si Pastor Ervin, isang lay elder sa church na to, naglilingkod sa inyo para dalhin ang mabuting balita. Isang kagalakan na makasama namin kayo sa araw na ito sa pagsamba sa Diyos na ating kasama sa lugar na ito at sa ating buhay. No? So bago tayo mag-umpisa, nais kong hilingin ng bawat isa na manalangin. No? Lumapit tayo sa ating Diyos sa pananalangin muli. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama sa Langit, sa aming pagtalakay sa iyong mga salita dito sa Book of Habakkuk, dalangin po namin ng tamang posture ng heart, Panginoon. Tanggapin ang mga aral na dapat naming matutunan. Yakapin ang iyong mga salita ng may paggalang at pag-ibig at tamang pagsamba sa iyo bilang simbahan. Tulungan mo kaming mainunawaan ng mga mahirap na mga pagtangis at pagdulog sa iyo ni Habakkuk, ng patuloy na pagtitiwala at patuloy na pag-ibig dahil kayo nga po ang unang umibig sa amin. Purihin ka at sambahin ka sa banal mong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So may ang title or ang title ng passage natin ngayong araw na ito ay How Long, O Lord? So meron tayong theological team, the God of Justice, at ang ating anthropological team ay Trusting God's Justice. Ang Diyos ng hustisya at ang pagtitiwala sa Diyos ng hustisya. Sa aking pangunahing punto, nais kong ihayag sa inyo o ilatag sa inyo ang katugunan ng Diyos ay makatwiran dahil ito ay makatarungan sapagkat ito ay sa ikabubuti ng kanyang bayan. So ito yung main theme na gustong ihayag sa inyo sa pamamagitan ng linaw ng salita ng Diyos. Na ang katugunan ng Diyos ay makatwiran. Dahil ito ay makatarungan. So dito ko hinango yung theological team at saka sa anthropological team natin na kung saan ay magandang maging malinaw sa atin bilang mga mananampalataya ang mga pahayag na ito. Bigyan ko yun lang ng short history about the passage or the book of Habakkuk. So si Habakkuk ay nangangaral, pagkalipas ng paghahari ni Josiah. At siya ay nangangaral sa kapanahonan ng mga masamang hari. At isa na dito si Joachim. Ang Habakkuk ay sinulat noong between 640 to 615 BC. Ito ay bago sa pagbagsak ng Assyria, kung saan ang Assyria ay ang sumakop sa bayan ng Israel, sa Northern Kingdom. At ang natitira na lang na kaharian ay ang Judah. Bago bumagsak ang Assyria, ay makikita dito ang pagbangon o ang paggamit ng Diyos sa bayan ng Babylon. Sa ating binasa kanina ay Chaldea upang parusahan o disiplinahin ang bayan niyang Judah o ang Israel, ang kanyang bayan. Ito ay ang paggamit ng Diyos para parusahan hindi lang ang Judah, kundi kasama na dito rin ang Assyria.
Ang propesiyang ito ay natupad ilang dekadang matapos ang pangangaral ni Habakuk noong 586 BC. At paano ginamit ng Diyos ang masamang bansang ito, gaya ng Babylon, sa kanyang banal na layunin, ay makikita natin at matutunghayan sa mga pasahing ating pag-aaralan. Huhusga ng Diyos ang bansang Juda, katulad din ng Assyria, at maging din ang Babylon, sa bandang uli ay huhusgahan din ng Diyos. Na kahit na ito ang ginamit niyang instrumento ng pagtutuwid sa kanyang bayan, sila ay paparusahan din ng Diyos. Subalit hindi dito nagtatapos ang history ito sa aklat ng ito ng Habakuk. Dahil dito rin ay makikita natin ang faithfulness ng Diyos sa kanyang tipan sa bansang Israel. At ito ay nasusulat nga doon sa chapter 2 verse 4, kung saan ang mga pinili ng Diyos ay mabubuhay ayon sa pananampalataya. Sa unang katanungang meron tayo dito ay gusto kong makita natin or gustong makita ng text na ito na ang panaguhin ni Habakuk at ang daing niya para sa Juda. Ito ay mababasa natin mula chapter 1 verses 2 to 4. At sa ating pangalawang emphasis ay ang makatarunungan tugon sa panaghoy ni Habakuk. Ang Diyos ay tumugon sa panaghoy niya. At ito ay mababasa natin mula 5 hanggang 11. At sa pangatlong emphasis natin, ito ay mula 12 hanggang 17 at 2 verse 1. Ang panaghoy sa katugunan ng Diyos. So dito sa tatlong puntong ito ay makikita natin yung progression ng apila ni Habakuk sa Panginoon, no? Mula sa pagtangis hanggang sa pagtugon ng Diyos at mula sa kanyang pagtayo sa katugunan ng Diyos. So sa unang verse na gusto natin tingnan dito ay yung sinasabing oracle. Dito ay makikita natin yung apat na salin sa iba't ibang verses ng Bible, no? Na iisang ibig sabihin. Sa ESV, sa binasa natin kanina, it pertains to the oracle. While sa NASB or sa LSB, it is a pronouncement. At sa NLT ay message. Sa NABRE ay oracle, and then sa King James are burden. Ang oracle ay tumutukoy sa isang banal na komunikasyon o pahayag. Ito ay kadalasang ipinapahayag sa pamamagitan ng isang propeta o isang banal na daluyan. Ang konsepto ng oracle ay laganap sa buong kasulatan ng Biblia. Hindi lang sa Old Testament, no? Kahit sa New Testament ito ay ating mababasa. Kung saan ito ay nagsisilbing mensahe mula sa Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang simbahan, na nagbibigay ng gabay, instruksyon o propesiya. Ngunit sa saling ating titingnan, ito ay isang burden. Sa salitang Hebrew, ito ay mula sa word na masa, itaas o dalhin. At ito ay nangangahulugan ng isang dinadala o
o pasanin. Ito ay nakatuon sa pagsisikap na kinakailangan upang ilipat ang isang bagay na pinagsisimbolo ng isang propesiya at kadalasan din ginagamit na literal na naglalarawan sa isang karga ng hayop o ng isang tao. Pero bakit nga ba sinabi itong burden dito sa pahayag na ito? Well, tingnan natin yung isang kapahayagan ng isang kilala nating pastor, si John Piper. One is that the Word of God is never light and trivial. It is always weighty and serious and heavy. So ganito yung pangungusap na gustong iparating sa atin ng mensaheng ito kay ni Habakuk, na hindi magaan ang salita ng Diyos at hindi ito ordinary lamang. Ito ay seryoso at mabigat. Dahil ito ay puno ng katotohanan. At ang isang reason pa dito kung bakit ito ay tinawag na burden, that because it is a good news. A good news that will be rejected by many. And so the word of the Lord is a burden because it meets with opposition. Hindi po lahat ay tatalima sa salita ng Diyos at sa kanyang kapahayagan. Ang salitangang ito ay isang aroma ng kamatayan para doon sa mga hindi tatalima o tutugon sa mabuting balita. Ito yung unang puntong gusto kong mag-focus tayo. Ang panagawin ni Habakuk. Bigyan ko lang kayo ng isang paglilinaw, or kaisipan. Ang pangalan ni Habakuk ay nagsasabi ng to embrace. Ito'y nangangahulugan ng pagyakap. At sumasalamin to sa katayuan niya or sa katotohanan ng kanyang paninindigan or bagamat ang kinahinatnan ng kanyang bayan ay masalimuot, subalit ito ay siya ay nanindigan patuloy sa pagyakap sa salita ng Diyos at sa nais ng Diyos. Ito yung unang katanungan ni Habakuk, Ang panaghoy na tulong mula sa Diyos. Makikita natin dito sa verse 2 hanggang verse 3. Ang paghingi ni Habakuk ng tulong sa Diyos. A cry for help. Hindi ito pagtangis ng hindi pagtitiwala o pagtangis ng pagdududa sa Diyos. Kundi ito ay pagtangis ng pagtawag sa pangangailangan sa mga kaganapan na nangyayari sa bansa ng propeta or sa Juda. Ipinapahayag ni Habakuk ang isang temang biblikal na naghihintay sa Diyos, na makikita sa kanyang pagtangis at panaghoy. Ang panaghoy sa salitang English ay lament. Merong dedicated na book of laments na kung saan dito ay nakapaloob ang pagtangis na nagpapahiwatig ng mahabang panahon na pagdurusa
Tandaan natin na hindi lang ito nangyari sa isang araw o sa isang buwan, no? Ito ay nangyayari patuloy sa kapanahon na naghaharing sa ilalim ng paghahari ng mga hari sa Juda. Pinapaliwanag dito ang isang personal na pagtawag sa banal na Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ni Habakuk, kundi katuwang dito ang mga mananampalataya ng bayang Juda. So hindi lang to pagtangis ni Habakuk, no, sa personal niyang aspeto. Ito ay panawagan bilang isang nasyon sa mga nananampalataya sa Diyos. Pinapahiwatig nito ang banal na pagkilos ng Diyos. Ito ay walang pinagkaiba sa panawagan ng mga taga-Israelita na ating nasaksihan, no, bago pa ang paglabas nila sa bansa ng Ehipto, sa Exodus. Kung saan ang mga Israelita rin ay tumatangis ng panagoy sa kawalang hustisya na kanilang kinakaharap sa ilalim ng pamumuno ni Paraon. Ginamit dito ang salitang, kung yung mababasa ay, O Lord. Ito ay capital L-O-R-D. Kung saan ito ang ugnayang pangalan ng Diyos, or the name of God, covenant name of God, na nakapaloob sa relasyong meron siya sa Israel. Ito ay nasusulat sa Exodus chapter 19, verses 5 to 6, at sa buong Deuteronomy chapter 29. Mahalagang makita natin dito na hindi si Habakuk tumatangis o nananagoy nang walang basihan. Ito ay pagtangis ayon sa tipan na meron sila sa Diyos. No? Na kung saan ay laganap ang violence, kung saan dapat ang Diyos na kanilang sinasamba ang magpa-implement or magsagawa ng mga kautosang ito or magsagawa ng mga pagsupil na ito ay hindi nangyayari. Ang terminong violence o karahasan ay tumutukoy sa panlipunang kawalang katarungan. So dito makikita natin yung sitwasyon meron sa bansang ito or sa bansa ng Diyos, ang Juda. Nasaan ang pagkabulok at ang paglaganap ng kasamaan sa panahong iyon ay tila walang humpay. Ang salitang violence sa salitang Hebreo ay Hamas. Hindi tayo pamilyar tayo sa word na Hamas. No? Na ito ay ginagamit kaugnay sa pang-api o maling gawain. Isang paglalarawan sa Diyos na nagnanais kumilos o nananalangin pagkilos ayon sa kanyang tipanan sa kanyang bayan. Subalit nandun pa rin ang question ni Habakuk. No? Sabi niya dito, why, yes, yet you do not save. At ikaw ay hindi nagliligtas. Isang divine intervention ang hinihingi ni Habakuk para sa tayuan ng kanyang bayan. Dito ay pinapakita ang isang tensyon sa pagitan ng pangako ng Diyos na proteksyon, subalit sa kasalukuyang realidad ay pagdurusa. Ang inaasahang kaligtasan ay nakaugat doon pa rin sa covenant na meron ng Diyos
sa bayang Israel. Tingnan natin yung pangalawang pagtangis ni Habakuk. Sa verse 3 na ating mababasa. Why do you make me see iniquity? Muli, ito ay isang panaghoy na kung saan ay nagsisimula sa isang tanong na nakatuon muli sa Diyos. Ito ay isang matinding pagmamalasakit ng propeta para sa pagbagsak ng moralidad sa Juda. Tatandaan natin, lagi nating balikan kung sino ang Diyos sa midst ng bayang ito, ng Juda. Doon natin makikita kung anong ugnayan meron sila dapat sa Diyos. Subalit ang patuloy na umiiral sa bayang ito ay kasalanan. Sa term na ginamit dito ay iniquity. Ang terminong kasamaan ay tumutukoy sa matinding kawalang katarungan na laganap noon sa panahon ni Haring Joachim. So, ito na yung consequences ng evil ruler sa panahon na ito, na si King Joachim. Na kung saan ito ay markado ng idolatry at walang katarungan. Ito ay makikita natin at mababasa sa 2 Kings chapter 23 verses 36. At doon din nasusulat to sa chapter 24 verse 5. Ito rin naman ay tanong na ating mababasa sa awit 73. Kung saan ang salmista sa gitna ng kahirapan, ang kasamaan ay patuloy na sumasagana. Muli nagtanong si Habakuk, bakit mo pinababayaan ang kamalian? Tila nakikita natin na tinitiis ng Diyos ang kasamaan. Bagamat ang Diyos ay tinitingnan ng kabanalan, bagkat tinitingnan ni Habakuk ang kabanalan ng Diyos, subalit ang pagtitiis na ito ng Diyos sa kanyang bayan ay isang pagpapakita ng judgment. Nandoon ang kalituhan ng propeta na tila walang ginagawa ang Diyos. Ang temang ito ay makikita rin natin sa pasahe ng Job, kung saan kinu-question ni Job kung bakit masagana ang buhay ng masama. Subalit makikita rin natin na kung saan ang pagpapaliwanag ng pagtitiis ng Diyos ay layuning upang hikayatin ang pagsisisi. So may purpose ang Diyos kung bakit niya hinahayaan or tinitiis ang sitwasyon na kinasadlakan ng kanyang bayan. At ito ay para ibalik sila sa pagsisisi. Yes, destruction and violence are before me. Ito ang obserbasyon or ang nakikita ni Habakuk. Maging sa kanilang lipunan, ito ay laganap.
Ang kaguluhan at agresyon ay salitang pagkawasak at karasan na nagmumungkahi ng kasiraan at di kaayusan ng lipunan. Ito ay sumasalamin sa kalagayan na inilalarawan din sa Jeremiah chapter 6 verse 7, kung saan laganap ang karasan at pagkawasak at humantong sa pagkawasak ng Jerusalem, 586 BC. Pababasa rin natin dito, strife exists and contention arises. Ang paglaganap ng alitan at tunggalian ay hindi na bago sa kanila. Sa mga pasaheng ito, nakikita natin ang talamak na kondisyon ng bayan ng Diyos. Bagamat sila ay hinirang ng Diyos, subalit ang kanilang pamumuhay ay hindi sumasang-ayon sa nais ng Diyos. Kung saan ang kautusan ay binabaliwala, ang hustisya ay hindi pinapatupad, ang masama ay patuloy na namamayagpag upang ang katwiran ay hindi makita. Ang hustisya nga ba ay baluktot? Punta na tayo sa second emphasis ng ating pag-aaral. Ang makatarungang tugon ng Diyos sa panagawin ni Habakuk. Bagamat hindi nakikita ni Habakuk ang pagkilos ng Diyos sa mga pangyayari nito sa kanyang bayan, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kumikilos o hindi gumagawa ng kanyang dapat gawin para sa bayang ito. Dito ay makikita natin ang kasagutan ng Diyos sa panagawin ni Habakuk mula verse 2 hanggang verse 4. At sinabi nga ng Diyos sa kanya, tingnan mo ang mga nasyon, observe and be astonished. Sa panahon ni Habakuk, ang imperyong Asiryo ay humihina. Hindi lang ito paghina dahil sila ay nagagapi ng Babylonia, kundi ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. At lumalakas ang Babylonia. Ang pagbabagong ito ay dahil sa kapangyarihan na nais ng Diyos na mangyari. Ang panawagang obserbahan ay nagmumungkahi ng pangangailangan sa pangunawa ayon sa nais ng Diyos at hindi ayon sa kaisipang ng tao. Sinabi ba dito na be astonished and wonder? Mamangha kang labis. Because I am doing something in your days that you would not believe if you were told. Ang pagkabigla nito, ang pananalitang pagkabigla ay dulot ng hindi inaasahang likas na gawa ng Diyos.
Sa salitang Hebreo, ito ay ginagamit sa pagpapahiwatig ng pagkamangha. Ang reaksyon dito or hindi lamang tungkol sa sukat ng pangyayari, kundi pati na rin sa kanilang hindi inaasahang kalikasan. So dito natin makikita kung paano kumilos ang Diyos sa hindi ini-expect ni Habakuk. No? Wala sa kaisipan ni Habakuk na gagamit ang Diyos ng nasyon ng Babylonia na kanya ring susupilin balang araw. Sinabi niya pa dito na you would not believe if I ever told you. So sa limitadong kaisipan ni Habakuk, hindi gagawin ng Diyos na gamitin ng isang masamang nasyon para isakatuparan ang kanyang planong pagdidisiplina sa kanyang bayan. Subalit hindi ito ang kaisipan ng Diyos at hindi ito ang pamamaraan ng Diyos. Kaya dito sa verse 6, sinabi, for behold, I am raising up the Chaldeans, that fierce and impetuous people, who march throughout the earth to seize the dwelling places which are not theirs. So dito makikita natin na ibinangon ng Diyos ang Chaldeans or ang Babylonia. Mga taong mapangahas na walang kinatatakutan. Sinabi pa rin dito that they seize dwelling places which are not theirs. Isang babalato sa kanila, no? Bilang nandoon sila sa promised land. Tandaan natin na ang kinatatayuan ng Juda ay pangakong lupa ng Diyos. At sa katagang iyon ay pinapakita ng Diyos sa kanila na siya rin ang babawi sa paggamit sa mga Chaldeans o sa mga Babylonians ng kanyang paghusga sa kanyang bayan. At sa verse 7, tingnan natin ang mula 7 hanggang 11, ito ay nagpapakita ng karasang dala ng mga Chaldeans. Kung gaano sila kawalang Diyos. Pinapakita dito na kung ang bayan ng Diyos ay hindi niya papatnubayan or pamumunuan, wala silang pinagkaiba sa mga mananakop na ito. Pinapakita dito ang kapangyarihan meron ng Chaldeans bilang isang militaring bansa. Na kung saan ginagamit nila ang karahasan, ang pangungutya, na para bang tila wala silang kinatatakutan. Tila ba walang Diyos na pwedeng sumaway sa kanila? Tila ba walang katapusan ang kanilang pamamayagpag? Pinapakita lang dito sa yugtong ito ng pangungusap ni Habakuk ng Diyos mula 8 hanggang 11 kung paano sila paparusahan ng Diyos sa pamamagitan ng bayang ito. Kung paano sila pahihirapan, kung paano gagamitin ng Diyos ang bayang ito maserve ang kanyang divine purpose. Bagamat hindi ito katanggap-tanggap kay Habakuk, bagamat hindi niya ito lubos na maunawaan, hindi niya ito lubos maintindihan kung bakit ganito ang kaisipan o ang tugon ng Diyos sa kanyang panaghoy. Subalit ito pa rin ang kaganapang mangyayari sa kanyang bayan.
Tandaan natin na ang Diyos ay makatwiran. Siya ay banal. At sa kanyang kabanalan ay paparusahan niya ang kasalanan. Maliit man o malaki, wala itong pinagkaiba sa Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan at dapat pagbayaran. Subalit, sa atin, bilang mga nabubuhay pa, bilang nandito sa simbahang ito, ang panawagan ng mabuting balita ay patuloy na inihahayag sa pulpitong ito. Bagamat ang kaparusahan ay tiyak at panganib na nag-aantay sa sino mang tumalikod sa mabuting balita, subalit ang panawagan din ng mabuting balita ay pag-asa para sa mga taong tatalima o para sa mga taong kinilos ng Diyos para sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Totoo na may kaparusahan, totoo na ang Babylonia ay paghusga ng Diyos sa bayang Israel. Gayon din naman sa ating buhay, tayo ay may kahinatnan na kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang hatid ng mabuting balita ay kapatawaran sa sino mang maglagap ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nabuhay doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang umako ng kasalanan ng kaparusahang para sa atin. Inako niya ito para sa ating kapatawaran. Tinanggap niya ang buong galit ng Diyos, ang puot na dapat ay sa atin. Siya ang sumalo. Kaibigan, sa mga panahong ito ng uncertainty, katulad ng kapanahunan ni Habakuk, hindi lingid sa atin ang mga kaganapan sa ating kapaligiran. Ang digmaan, ang seguridad, ang umiiral na mga tensyon sa mga bayan ay pag-uulit lamang ng panawagan ng Biblia para sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ito ay sumasalamin sa lipunan na walang kasiguraduhan. Ang mga pangyayari ng kaharasan na ating nakikita ay or nagaganap sa ibang bayan ay sumasalamin sa lipunang walang katiyakan. Subalit, katulad ng ating narinig kanina, ang pangako ng Diyos sa sino mang tatalima at maglalagap ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay may kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Hindi pa huli ang lahat. Tayo ay may hininga pa. Narinig pa natin ang warning sa bayang Juda sa pamamagitan ng Babylonia. Tayo rin naman, sa pangangaral dito sa pulpitong ito ay hindi pa huli ang lahat. Nais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at pagnanais para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganon kabigat ang mensaheng meron sa pasaheng ito ng ating pag-aaral. Tiyak ang kaparusahan,
tiyak ang kondemnasyon sa mga taong tatalikod sa mabuting balita. Dito na tayo sa pangatlong tema ng ating ang panalangin ni Habakuk ng panaghoy sa katugunan ng Diyos. So dito na makikita natin kung paano si Habakuk ay umapila sa Diyos. Paano nagnanais siya na maunawaan ang layunin ng Diyos. Pagkamat naunawaan natin na we cannot completely grasp an infinite God, His wisdom. And yet, sa pasaheng ito ay makikita natin na inilalahad ni Habakuk kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos sa kanyang katangian at sa kanyang karakter. Sinabi niya dito na are you not from everlasting? Isang katangian ng Diyos na siya ay eternal, walang hanggan. Sinabi niya pa rin dito na Oh Lord, my God, my Holy One. Muli binibigyan din niya ng kabanalan ng Diyos ay hindi kailanman nagmamaliw, no? Ito ay patuloy. Bagamat ang nakikita niyang karasan, kasamaan ay lantaran, subalit ang kabanalan ng Diyos ay patuloy pa ring umiiral. Ito ay patuloy pa ring nagbibigay ng pag-asa sa mga taong naninindigan o sumasampalataya na kanyang gagawin ang kanyang ipinangakong kaligtasan para sa kanyang bayan. Kaya nga sinabi niya dito, we will not die. Hindi kami malilipol. Dahil magtitira ang Diyos sa kanyang bayan. Hindi niya hahayaan ng kasamaan, bagamat ito ay nagpapatuloy, ay lipulin ang kanyang bayan. Testimony dito ang panawagan ni Habakuk. Hindi lang sa pansarili niyang kaisipan or layunin or hangarin, kundi ito ay sumasalamin sa mga kinilos ng Diyos sa bayang ito. Na manampalataya sa Kanya. Dahil darating ang paghusga at ito ay kanilang inaasahan. Tinitingnan ni Habakuk na ang Diyos ay bato, muog, kung saan siya ay tama, itinatama niya ang kamalian. Hindi siya nagtatakip mata, sa mga umiiral na kamalian. Pagkas ito ay kanyang susupilin. Pagkas ito ay kanyang uhusgahan. Your eyes are too pure to approve evil. Totoo na ang mata ng Diyos ay isang metaphorical na pangungusap kung saan ito ay naghihiwalay sa Diyos sa taong makasalanan. Ganon kalayo ang distansya ng Diyos sa kasalanan. Ganon ang kabanalan ng Diyos na dapat nating makita. Sa ating pagsalangsang sa salita niya, sa mga kasalanang ating nagagawa, ito ay hindi lingid sa Diyos. Subalit ang puot niya ay patuloy na nakatingin para parusahan. Hindi nagwawalang bahala ang Diyos, bagamat umiiral ang kasamaan. Bagamat patuloy ang walang pakundangang pagsalangsang sa kanyang mga kautusan. Ito ay may katapusan.
Mula 14 hanggang 16, hanggang 17, makikita natin ang sitwasyon ng taong walang Diyos, no? Or ang taong hindi nananangan or hindi kinalulugdan ang nais ng Diyos. Pertaining sa mananakop sa kanila sa Babylonia. Sinabi dito, why you have made men like fish of the sea and like creeping things without a ruler over them. So ganito tratuhin or itatratuhin ng mga taga-Babylonia ang mga Israelita, no? Para silang mga isda na hihuhulihin lamang. Walang kapasidad na lumaban. Parang walang mga tagapanguno o tagapanguna. The Chaldeans will bring all of them with a hook. So ganun kadali silang ulihin. Ganun kadali silang aapulahin ng judgment ng Diyos. Para silang mga isda na huli sa lambat. Kung saan ito ay pagpapakita ng kapangyarihan meron ng mga Chaldeans. Therefore they offer to sacrifices to their net and burn incense to their fishing net, because through them these things their catch is large and their food is plentiful. Sumasalamin sa puso ng tao na walang Diyos. Sumasalamin sa pagsambang ayon sa kanilang kalakasan, ayon sa kanilang pansariling kakayanan. Ipinapakita dito ang kawalang Diyos ng mga taong ito. Na kung saan hindi nila alintana ang kaparasahan di nag-aantay sa kanila. Sabi pa nga dun sa uli, will they therefore empty their nets and continually slay without sparing? Sa 17 na ipinapakita na hindi rin ba sila huhusgahan sa kanilang pagpapatuloy na karahasan, sa kanilang pamamayagpag ng pananakop, sa kanilang pamamayagpag ng pagpatay. Makikita natin dito ang katotohanan, no, sa kaparasang nagbabantay or nag-aabang sa Juda kung sila ay hindi tatalikod sa kanilang mga kasamaan. Sila ay kinumpara sa mga isda na walang kalaban-laban. Sila ay kinumpara sa mga isda na kayang hulihin nino paman. At ang huhuli sa kanila ay walang Diyos. Sila ay pawang marahas at puno ng dahas. Puno ng paghihimagsik upang isakatuparan ng kanilang pagnanais. Kung kaya sila ay walang kinikilalang Diyos. Wala silang kinikilalang kaparusahan sa kanilang mga gawain. Parang napakalungkot ng mga yugtong ito sa parte ng verse nito kung saan nakita ni Habakuk, no, ang kawalang Diyos ay nagdudulot ng kaparusahan. Hindi lang sa kanyang bayan, kundi sa bayan din ng gagamitin ng Diyos para isakatuparan ang banal na layunin. Subalit hindi huli ang lahat. Ating mababasa ang huling or pangatlong emphasis na ating makikita.
Pero bago yan, gusto kong ituon nyo yung inyong atensyon dun sa meron sa board na ito. Nahihirapan si Habakuk, no, i-reconcile to. Ang makasalanang inyong bansa, ang Juda, sa kanilang pamumuhay ng distraction, violence, and strife, and contention. At gayon din naman ang Babylonia, no? The ruthless, hasty, dreaded, fearsome, unjust, and proud, and violence. Ito ay sumasalamin sa kanilang mga katangian. Sa mga kasalanang patuloy na mamayagpag sa kanilang kalagitnaan. At ang tanong ay, bakit ito nangyayari? No? Bakit ito ay pinapahintulutan ng Diyos? Bagamat ang Diyos ay eternal, siya ay holy, righteous, just, trustworthy, sovereign, and faithful. Subalit ang mga kasalanang ito ay patuloy na nasasaksihan at patuloy na na-experience ni Habakuk at ng iba pang mga mananampalataya sa bayan ng Judea or Judah. Subalit may tugon si Habakuk sa lahat ng ito. At ito yung nais na makita natin sa panghuling part ng aking illustration. Ang panalangin panagaway sa katarungan ng Diyos ay ang paghihintay sa kanyang katwiran. Ito ay mababasa natin sa unang yugto ng chapter 2. Sinulat dito, I will stand on my guard post, and station myself on the rampart, and I will keep watch to see what he will speak to me, and how I may reply when I am reproved. Dito natin makikita ang pusong meron si Habakuk sa katugunan ng Diyos. Bagamat nandun yung kanyang agam-agam or kanyang mga tanong sa layunin ng Diyos para i-impose ang kanyang pagdidisiplina or kanyang judgment sa bayan ng Judah. Subalit ito ay hindi hadlang para sa kanya upang makita niya ang grasya ng Diyos, para makita niya ang katatayuan niya sa aspeto ng sino ang Diyos. Nasusulat na sabi niya, I will station myself. Pagpapakita na ang kanyang sarili ay inihahanda niya para sa tugon ng Diyos. Bagamat hindi ganon, lubos ang kanyang kaunawaan sa layuning ito or sa nais ng Diyos na mangyaring pagdidisiplina sa kanyang bayan. Subalit si Habakuk bilang kanyang propeta ay maninindigan. Sa kalooban ng Diyos. Siya ay maghihintay sa banal na tugon ng Diyos. Ito ay hindi magiging balakid sa kanya para maging impatient or magduda sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang layunin. At handa rin si Habakuk na disiplinahin or ituwid ng Diyos pagin sa kanyang limitadong kaisipan, pagpapakita ng kanyang paggalang at pagtalima sa kalooban ng Diyos. At ito ay hindi na
Hindi ito bago sa konteksto din sa bagong tipan. Makikita rin natin ang konseptong ito sa pagbabantay at spiritual na pagkagising ay laganap. Ito ay nandun sa Matthew chapter 24 verse 42. Inutusan ni Kristo ang kanyang mga alagad. Kaya nga't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Isang katotohanan sa ating buhay. No? Paano ba tayo naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Paano ba ang ating buhay ay sumasalamin sa pagyakap sa kanyang mga katangian? Paano natin ito nakikita na makatotohanan sa ating buhay? Bilang iglesia, ang konseptong ito ay pagpapakita lamang na ang ating buhay ay limitado. Ang ating buhay ay maikli lamang. At kung hindi tayo maninindigan sa salita ng Diyos at sa aral o sa oracle na meron sa kanyang mabuting balita, tanging kaparusahan lamang ang naghihintay. Kung kaya ganon kabigat muli ang mensaheng ito, it speaks about judgment. Yet in the last verse, we see the response. A posture heart. At itong tugon ni Habakuk. A heart that trusts in God's righteousness and judgment, and He will punish, and evil will be punished. So ito yung response ni Habakuk. No? Maghihintay siya ng kasagutan ng Diyos. Tugon ng Diyos sa kanyang panagoy, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang panalangin. Hindi siya nananatiling nagtatanong, kundi siya ay susunod sa naisin ng Diyos. Tayo rin naman, no, bilang mga Kristiyano, tanungin din natin ang ating mga sarili. Asa na nga ba tayo sa pagsunod sa Diyos? Asa na nga ba tayo sa ating paninindigan sa kanyang mga salita? Higit sa lahat sa mga panahon ng ito, ang oportunidad upang ibahagi ang mabuting balita ay abot kamay lamang sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakapaligid sa atin. Muli, ang mabuting balita ay ang buhay, ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo at ang muli niyang pagkabuhay. Ito ay dahil sa grasya ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Sinakatuparan ito para sa ating kapatawaran. Kung kaya ang pangangaral na ito ay patuloy at nagpapatuloy upang dalhin sa inyo ang mabuting balita, ngunit muli ang babala, ang katiyakan ng kaparusahan ay hindi mapipigilan. Muli sa
unang punto or sa pangunahing punto na gusto kong ma-remember nyo. Ang katugunan ng Diyos ay makatwirang dahil ito ay makatarungan, sapagkat ito ay para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Tayo manalangin. Aming Ama sa langit, totoo po na ang salita mo ay may bigat na kaparusahan. Totoo na ito ay puno ng katotohanan at katarungan. Bagamat laganap ang kasamaan, subalit ang iyong kalooban pa rin ang patuloy na magaganap. Ang mabuting balita pa rin para sa kaligtasan ng iyong mga pinili ay matutupad. Salamat po sa katotohanan ito na aming nabasa, aming napag-aralan. Nawa ang mga aral na dapat naming maunawaan ay aming maipamuhay ng may patuloy na pagtitiwala at pagyakap sa iyong katarungan. Purihin at sambahin ka, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.